Here we go. At our church, Jesus is Lord. That single belief calls us together as a community and sends us into our world with hope and purpose. At our church, your past will never define your future. There's always redemption, which means there's always a brighter day. At our church, we don't think we're better than any other church out there. We're just doing our best to become our best. At our church, we want you to believe in God, but we also want you to know that God believes in you. We are not against people who don't attend church anywhere. Instead, we pursue them with love, the very same love that's pursuing us. At our church, we're learning to serve God with all our hearts, and we're learning to worship Him with all our lives. And if you're looking for the perfect church, we're not it. At our church, we will make mistakes, but we will choose to grow from them. At our church, we're part of a global community that's knit together by the resurrection of Jesus. And by the way, at our church, we believe that really happened too. At our church, we will engage with people who are in real need because we are the hands and the feet of Christ. And finally, we need you to hear this loud and clear. At our church, it's not really our church at all, it's His. And we live and move and breathe in His church for His glory and His fame, not ours. So here's the invitation. You're invited to jump in with your whole heart at your own pace and to experience the life that awaits you in Christ. Friends, this is going to be good. Welcome to our church. Welcome to our fourth Sunday worship celebration online. We are happy to have you today, and we believe that God will work in our midst today as we worship Him in spirit and in truth. Let us continue also to be united in one heart, one mind, and one spirit. And of course, let us know if you are watching by messaging us in the comments below or like. Please also visit our webpage or FB page, Bethel AG Tangtangan, for you to keep posted. As we continue, let us pray. Lord, we thank you so much for this day. Thank you, Lord God, for being with us always, O Lord, for covering us with your precious blood. Lord, thank you for your goodness, for your love, and mercy for all of us. Lord, as we continue to worship you, I ask your Holy Spirit to be with us and help us to understand your word today as we worship you, Lord. Lord, I pray, Lord God, that you will be lifted up today. And this is all we ask. In Jesus' mighty name I pray. Let's continue to worship our King through songs, through singing, and worshiping God. Let us stand or clap our hands as we continue. Salamat din sa
morning po sa ating lahat at welcome po sa ating lingguhang online Sunday Worship Celebration. Today is April 12 na po tayo, 2020, at nais ko rin pong batiin ang ating mga kapatiran dito sa Bethel Assembly of God, Tantangan, na nanonood ngayon sa atin via online po. And of course, sa lahat ng ating mga kapatirang nanonood sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, kumusta po kayo ngayon? Sa pagkakataong ito ay nais kong ibahagi sa ating lahat ang tungkol sa buhay ni Joseph, the dreamer, o yung anak ni Jacob na magaling managinip. And we are still on our topic dealing with the unexpected crisis. At nasa part 3 na po tayo ng ating mensahe ngayon. Actually po, ang story ni Joseph ay nagsimula po ito sa Genesis chapter 37 hanggang sa Genesis chapter 50 po. Pero may ilang bersikulo lang po tayong babanggitin upang masundan po natin ang pangyayari sa buhay ni Joseph. Alam po ba ninyo na dahil sa kanyang dream o yung panaginip ni Joseph, ano po yung panaginip ni Joseph? Ang panaginip niya ay ganito, na sa kanyang panaginip ay nakita niyang yumuyukod at maglilingkod sa kanya ang kanyang mga magulang at kapatid later on. Kaya ito'y kanyang ibinahagi sa kanilang o sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga magulang. At dahil dito ay itinakwil po siya ng kanyang mga kapatid, pinahirapan at muntik ng patayin. Wala siyang ginawa sa kanilang kasalanan kung hindi ibinahagi niya lang po sa kanila yung vision ni God na ibinigay sa kanya. So, after that incident, alam po ninyo, Joseph was constantly dealing with the unexpected difficulties sa buhay niya. Kaya noong inutusan si Joseph ng kanyang amang si Jacob na puntahan niya ang kanyang mga kapatid doon sa pastulan, alam po ba ninyong isinakatuparan ng kanyang mga kapatid ang kanilang masamang balak laban sa kanya? At dito po sa ating reference, dito po sa Genesis chapter 37, verses 18 up to 20, ay ganito po ang sinasabi. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Natanaw na siya ng kanyang mga kapatid. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin, siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin ngayon kung ano ang mangyayari sa kanyang panaginip. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita dito po sa Genesis. Noong pagkakataong iyon, mga kapatid, ay hindi po ini-expect ni Joseph na pagtangkaan siya ng kanyang mga kapatid. At sa kabutihang palad, nagbago naman ang isip ng kanyang mga kapatid na hindi na nila itinuloy ang pagpatay sa kanya at sasabihin sa kanilang ama na siya ay sinila ng mabangis na hayop. So hindi na nila yun itinuloy. So ang kanilang ginawa na lang ay inihulog siya sa isang malalim na balon. Ngayon po ay gusto ko po munang pagtuunan natin ng pansin ang mga pangyayari po rito. Ang tanong ko po ay ganito. Ano po ang aral na pwede nating matutunan sa puntong ito? Di po ba ay may vision, may dream si God para kay Joseph? And at this point ay nasa bingit po siya ng kamatayan kasi nga po balak siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero hindi po ito natuloy dahil sa halip na patayin nila si Joseph ay kanila na lang siyang inihulog sa balon. Ibig sabihin ay nakaligtas si Joseph
sa isang malaking crisis ng kanyang buhay. Nailayo siya. Si Joseph sa panganib ng kamatayan. Tama po ba? So ano po ang aral sa pangyayaring ito na pwede nating mai-apply sa ating buhay sa gitna ng mga crisis na nangyayari ngayon sa ating kapanahunan? Ito po mga kapatid. Because God has a wonderful vision and a very good plan for His future, at dahil siya ay nagpasakop sa kanyang Diyos sa oras na yon, alam po ninyo, walang isang crisis, walang isang negative situation ang makakapigil sa pag-abot ni Joseph sa inihanda ng Diyos para sa kanya, kapatid. At ganito rin po ang gagawin ng Diyos sa atin, mga minamahal kong mga magulang at kapatid. Because God has a wonderful plan sa buhay mo. At kapag ikaw ay magpapasakop sa kanyang planong iyan para sa iyo, alam mo po ba na walang isang crisis, walang isang negative na sitwasyon ang makakapigil sa pag-abot mo sa magandang inihanda ng Diyos para sa iyo, kapatid. Not even the COVID crisis will be able to stop God for what He has envisioned for your future. Hindi yan magtatagumpay laban sa iyo, kapatid. Kaya nga, sa pangyayaring ito, ay ipinahintulot ng Diyos o hindi ipinahintulot ng Diyos na may masamang mangyari kay Joseph sa oras na yon. Dahil nga may vision siya, may vision si God para kay Joseph. May magandang plano si God para sa buhay ni Joseph. Kaya sa mga ganitong mga pagkakataon ng pagsubok ng buhay, ay dapat palang mas lalo nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Ang relasyon mo sa Kanya, kapatid, ay lalo mong patatagin sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita at pagtupad nito sa araw-araw sa iyong buhay. Amen po ba? Lalong-lalo na ngayon na hindi na tayo nagkakatipon-tipon, natigil ang ating Sunday worship service sa loob ng church, natigil din ang ating Saturday dawn prayer meeting sa church, wala na rin tayong pagtitipon sa discipleship training and equipping. So, ang lahat ng gawain ay via online na lang. Dahil nga sa dulot ng panganib na dala ng coronavirus. Pero ako'y naniniwala, mga kapatid, katulad sa nangyari sa buhay ni Joseph, na bagaman na dumanas siya ng maraming crisis sa buhay niya, kung atin pong babasahin ang buong pangyayari sa kanyang buhay, ay magkasunod-sunod po ang mga crisis na dumating sa kanya, na inalaw sa kanya ng Diyos. At ito'y hindi niya inaasahan. But you see, ang mga unexpected difficulties, ang mga unexpected problems na nangyari sa kanya, mga negative situations sa buhay niya, ang mga ito ay hindi nagtagumpay laban sa kay Joseph. Alam niyo po ba yon? Sa aking pagtatapos, ay nais kong sabihin sa iyo, kapatid, na ang anumang dinaranas mong problema ngayon, maaaring ang medical test result sa iyo ay nagsasabing may matindi kang sakit at siguro wala nang pag-asa na ikaw ay gumaling pa, walang lunas, wala pang gamot na nadidiscover, o maaaring nawalan ka ng trabaho dulot ng crisis ngayon. Maaaring wala kang makitang pag-asa sa sitwasyon mo ngayon siguro, kapatid. Hindi pa natatapos ang problema mo nga sa ngayon, ay mayroon na namang isang nakaambang problema
na naghihintay sa iyo. Katulad ni Joseph, sunod-sunod ang mga pagsubok sa kanya. You know the story, right? Problem after problem, crisis after crisis ang nangyayari. Maaaring ganito ang sitwasyon ng karamihan sa atin ngayon, di po ba? Kung ating pagmamasdan ang mga nangyayari po ngayon, ay hindi maganda, di po ba? Na-extend ang community o yung enhanced community quarantine po natin hanggang sa katapusan ng Abril. And of course, hindi natin inaasahan ito at hindi natin maitatanggi siyempre, mapapahaba ang pagtitiis natin sa lockdown, di po ba? Dahil nariyan pa ang panganib ng virus. But I would like to end my message with this encouragement from the Word of God, kapatid. Katulad ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph, nais kong sabihin sa ating lahat na noong inilatag ng Diyos ang plano niya sa buhay mo, kapatid, ay inilagay niya na ang lahat na kailangan mo upang ma-accomplish mo ang purpose niya sa iyong buhay. Nais ko pong ulitin sa iyo, kapatid. Noong inilatag ng Diyos ang plano niya para sa buhay mo, alam mo ba na inilagay niya na rin ang lahat ng kailangan mo upang ma-accomplish mo ang purpose niya sa iyong buhay? Siguro magtatanong ka, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko, pastor? Alam mo, ang purpose sa iyo ng Diyos kung bakit kanya nilikha ay upang ano? Upang maluwalhati siya sa buhay mo. Kaya inilagay niya na ang lahat-lahat sa iyo upang ma-accomplish mo ito para sa kanyang kapurihan. Amen. Ibig sabihin, maging ang katagumpayan na kailangan mo later on upang ma-overcome mo ang anumang mga pagsubok sa buhay, ay inilagay niya na rin, kasama na rin po yan. Kapatid, kaya hindi magtatagumpay ang anumang crisis. Hindi magwawagi ang anumang problema. At hindi ka mahihirapan sa anumang kahirapang haharapin mo. Do you believe that in Jesus' name, kapatid? Of course, may gagawin po tayo. If you keep honoring God, ito po yung gagawin natin. If you keep honoring God, if you keep doing your best in serving Him, you know, at the right time, you will come into a stored up blessing that God has prepared for you. Hallelujah. Kung ikaw ay patuloy na magbibigay ng kapurihan sa Diyos, kung ikaw ay patuloy na magkakaloob ng iyong pinaka-the best sa iyong paglilingkod sa Kanya, at the right time, kapatid, sa tamang panahon, you will come into a stored up blessing prepared by God for you. Amen po ba? If you believe it, you can say aloud amen to that. And ito po, my concluding verse for you, kapatid, ay matatagpuan sa Psalms 37 verse 4. Sabi po rito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kay Yahweh mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa ating Diyos po natin, hanapin ang ating kaligayahan. Sana ay patuloy kang magalak na ikaw ay nakakilala sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, na bagaman sa gitna ng mga problema ay patuloy kang magiging mayroon kang kagalakan na naglilingkod pa rin sa Kanya dahil alam mo, one day, He will bring you out
from that crisis better off than you were before. Amen po ba? Sa oras na ito ay tayo po ay manalangin at tatapusin po natin ang ating mensaheng ito. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa kapahayagan po ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat na kami ay pinalakas mo na naman sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo sa gitna ng crisis na nangyayari sa aming mundo, sa aming bayan, Panginoon, na na-extend na naman ang community quarantine, O Lord God. O Panginoon, sa mga ganitong mga pangyayari sa buhay po namin ay patuloy mong tulungan po kami na ma-overcome po namin ang anumang mga pagsubok sa buhay, O Lord God. Salamat po, O Diyos, na ang mga salita mo ay nagbibigay ng encouragement sa amin. Nagpapalakas sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. O Diyos, salamat po sa iyong ginawa sa oras na ito, O Lord. At nawa, Panginoon, sa buong linggo ay patuloy mo po kaming samahan. Ingatan mo po kami sa anumang mga sakit karamdaman, Panginoon. Lord, patuloy mong ipagkaloob ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, Lord God. Lalong-lalo na ngayon sa nangyayaring crisis, O God. Kaya, Panginoon, amin pong ipagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pong pinapasalamatan at ibinabalik ang lahat ng kapurihan, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid. Nawa ay napagpala po tayo sa mensaheng ito. God bless us all.